Number 2 po, chain of unforgiveness. Ito naman po reminder, paalala po ito ng Bible na Matthew 6:14-15. Sabi nga po dito, but if you do not forgive other sins, your Father will not forgive you. Pinapaalalahanan tayo na kung hindi po tayo matututong magpatawad, hindi rin tayo patatawarin. Sabi po kanina, pag nagpatawad tayo, patatawarin tayo. This is the first part po ng Bible, ng Matthew 14:15. Pero sa second part po, ang reminder, pinapaalalahanan naman tayo. Na pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin. So ano po dapat natin gawin? Sabi nga po dito, release the burden. I-release daw po natin. This verse often bring anxiety. Is Jesus saying we can lose our salvation over grudges? It is better understood through the lens of heart posture. A heart that flatly refuses to forgive has forgotten what it means to be saved. Nakakalimutan natin. Pag hindi tayo nagpapatawad, nakakalimutan natin kung paano namang maligtas. Kasi nga po, nag-i-stay tayo sa sin. Tandaan po lagi natin, once na nag-keep ka ng sama ng loob, galit, nagkakasala po tayo. Hindi lang po yung mananakit tayo ng kapwa, magsasalita tayo ng masakit. Even po na personal, yung sa sarili lang natin, nag-iisip tayo ng masama sa kapwa natin. Nagsasalita tayo ng against sa kapwa natin at the back of the people. Kasalanan po yun. Lahat po ng mga bagay na ganun talagang alam po ng Panginoon. Small little things po na ginagawa natin na hindi na-align sa gawain sa ano ng Panginoon. It's a sin po. Kasalanan. Kaya lagi po tayong mag-repent tayo. Mayroon man dumating na ganung mga bagay sa buhay natin, hindi po maiwasan. Mag-repent po tayo sa Panginoon at humingi po tayo ng leading ng Holy Spirit na sabi nga po, erase, delete yung mga ganitong bagay sa mind and heart natin. Kasi ito po kasalanan po talaga to. Sabi nga po dito, no, yung hindi daw po natin pagpapatawad sa hindi po natin alam dahil hindi natin i-release yung mga burden. Tayo po yung nabibilanggo sa kasalanan. Tayo ang nagkakasala. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi po tayo aware sa yung palang maliliit na bagay na ginagawa natin. Tayo pala yung nakukulong, nabibilanggo pala tayo sa kasalanan dahil sa mga bagay na hindi po natin nakalain na wala namang nakakakita, tayo lang nakakaramdam, tayo din lang naman na nag-iisip, pero nandiyan po ang Diyos nakikita. Ang importante po sa atin, tinitignan naman lagi ng Lord yung puso natin. Kung tayo ba talaga'y tapat at na talagang nananampalataya sa Kanya at sumusunod sa mga utos niya.